Magandang araw po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sorry po kung napakatagal kong hindi nakapag-upload dahil sa dami ng gawain sa aking trabaho, nawala na sa isip ko yung pag-upload ng video. Pero pag-pray nyo ako na makagawa uli ako ng maraming videos para sa kapurihan ng Panginoon natin. So, yun, praise the Lord at nagkaroon po ako ng oras. So, ang pag-usapan po natin ngayon yung Israel-Hamas War. Malaya po kayong magkomento sa mga sasabihin ko po ngayon. Pwede po kayong kumontra. Basta magkaroon po tayo ng magandang pag-aaral sa topic na to. So, ang Israel-Hamas War ay nag-umpisa nung ang Israel ay nag-announce ng digmaan noong October 8, 2023. Pagkatapos silang atakihin ng grupong Hamas noong ika-7 or October 7 ng 2023. Hindi naman natin sila masisi kasi pumatay ang Hamas ng 1,400 na katao sa loob lamang ng isang araw. May nadamay pa nga ng mga kababayan natin. Ngayon, may nagtatanong, ito na ba yung tandaan ng wakas or ito na ba yung sinasabi sa Revelation 19 na digmaan, okay, sa pagbabalik ng Panginoon. So, ayun po yung pag-aaralan natin ngayon. Pero bago yun, may mga tanda kasi sa Biblia na mangyayari, okay, bago mangyari yun. Ano yung mga tanda na yun? Ito yung pag-aaralan natin. So, unang tanda, pagbabalik ng Israel kay Hesukristo. Ayon sa Biblia, manunumbalik muna ang Israel sa Panginoong Hesus. Ayon kay Apostol Pablo sa Romans 11:25-26, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel. Tulad na nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. So ngayon daw, ayon kay Pablo, meron tayong tinatawag na pagliligtas sa mga hintil or salvation of the Gentiles. After that, pag kuha na yung tamang bilang ng mga hintil na maliligtas, ang Israel naman ang ililigtas ng Diyos. So, ililigtas, ibig sabihin, tatanggap na sila kay Hesukristo. Ngayon kasi, hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon. Hanggang ngayon, ang tingin nila kay Lord ay sinungaling at false prophet. So, may ganun na faction dyan sa Israel. Ngayon, nagkaisa dito yung Revelation. So, sa Revelation chapter 7, nagkaroon ng tatakan ng 144,000 na lalaki sa 12 tribo ng Israel. So, ulitin ko Israel. So, ayon kay Pablo, magkakaroon ng kaligtasan ang Israel pagkatapos ng kaligtasan ng mga hintil. Pagdating sa Revelation 7, nanumbalik nga sila. 'Di ba? Kasi may mga pinili doon yung Panginoon. So, ayon naman dito kay Zacarias 12:10, okay? Kay Propeta Zacarias, chapter 12, verse 10, okay? At aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing. At sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan. Yung pinalagpasan dito kasi yung sa English ito, first. Okay? Siguro, yung translation, pinalagpasan. Kasi nga, pag sinibat ka, di ba, tumatagos. Parang ganun siguro. Lumagpas or tumagos. At kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis ng bugtong na anak at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. So, sabi dito, sa Zechariah 12:10, yung sambahay ni David daw, okay, tsaka yung lahat na nakatira sa Jerusalem, ay pupuspusin ng Diyos ng espiritu ng biyaya at daing. So, biyaya, grace yun. Di ba, yung grace, ayan yung New Testament. Di ba? It is the gospel. Tas daing, pagtawag. Di ba? Lahat ng tumawag sa Panginoon ay maliligtas. So dito tatawag na sila sa kanya. Sinong siya? Yung pinatay nila 2,000 years ago, yung tinuhog nila or yung sinibat nila. Okay? So sabi dito, pupuspusin ng Diyos ang sambahayan ni Israel, 'di ba? Yun nga ng espiritu ng biyaya at daing. They will have grace and at the same time they will call unto the Lord. So, punta tayo dito sa Romans 10:13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, yun, 'di ba? Sakto siya dun sa Romans, yung sinabi ni Zachariah.
at sila ay magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan. So, yun nga yung sinabi ko kanina. Saktong-sakto tong Zechariah 12:10 eh. 'Di ba? So, bibigyan sila ng grace, ng gospel, then they will call unto the Lord. Then they will be saved. Okay? Now, pero bakit dito? At kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangi sa bugtong na anak at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. So, siguro dahil sa yung mga ano kasi, mga Hudyo kasi, emotional talaga yan. Parang halimbawa, yung sa templo, napanood ko nun yun talagang sa Wailing Wall. Umiiyak talaga sila. Tapos sabi nung in-interview, yung Israel daw hanggang ngayon, sabi nila hanggang ngayon, nararamdaman daw nila yung pagkasira ng templo na parang kahapon lang nangyari. So, sa tingin ko magkakaroon sila doon ng sobrang laking realization na they killed the Messiah. Yun. Tapos itatangis talaga nila yon. So, doon tayo sa pangalawang tanda. Paglitaw ng Antikristo. So, sabi ni Juan sa 1 John chapter 2:18, mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad na naririnig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. So, dito, okay, may Antikristo. Ito sa Biblia po, merong person of the Antichrist talaga. As in yung siya talaga yung magiging kalaban ng Diyos. Okay, bago dumating si Lord. As in, specific person. Pero sinabi dito ni Juan na nung panahon nila marami nang lumalabas sa Antikristo. So pag sinabi yung Antikristo, ito yung mga taong lumalaban sa Panginoon. Okay, o ay tanggapin si Kristo. Na anak ng Diyos at dumating bilang tao o nagkatawang tao. At sabi dito, pero may darating talaga na Antikristo. Okay? So bago daw dumating, okay, kailangan dumating muna yung Antichrist. At dito sa sinusugan to ni Pablo, meron ding sulat si Pablo dito sa 2 Thessalonians 2, chapter 2, verse 3. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. So, yun, ang linaw ng sinabi dito ni Pablo. Huwag kayong magpapadaya. Sabi niya, kasi bago yung araw ng Panginoon, lalabas muna yung suwail. 'Di ba? Yung prophesied na Antichrist. Okay, kasi ang daming example na lang 2012, 'di ba nagkaroon nung end of the world daw. So nalaman ko 'yan 1 year bago mag 2012. Kaya lang according sa prophecy, bago dumating si Lord, 7 years ng tribulation yun, 'di ba? Tapos may Antichrist. Sabi ko, kailan ko lang nalaman yun? Parang 2011. Ilang years? Hindi. Alam ko na, search ko na yata yun. College pa lang ako eh. Sabi natin 2010. 2011. So, 2012. So, we still have 3 years. Kaya lang, hindi na siya shoot doon sa sa timeline ng Bible. Wala pang, sabi kong gano'n. Kung maniniwala ako dito sa Mayan calendar na to, kalokohan. Kasi, kung maniniwala ako sa calendar na to, end of the world at 2012. Pero pag maniwala ako sa Biblia, hindi pa end of the world kasi hindi pa dumarating yung Antichrist. At kung darating man siya in between 2010 to 2012, wala na siyang 7 years, di ba? Ubus na yung 7 years. Kaya sabi kong gano'n, hindi pwede na yung sinasabi ng mga eksperto ng 2012, ganyan. 2015, may ganun din na lumabas. Darating na daw sila ng 2015, September. Kailan niya yung pinreach? Parang nauso yan, 20 January yata. Sabi kong ganun na naman, imposible na naman. Kasi, hindi pa lumalabas yung Antichrist. Kung lumabas man siya, hindi na aabot yung 7 years. Diba? So, that's the point. So, sinabi dito ni Pablo, huwag kayong magpadaya. So, marami mandadaya. Not necessarily na, sila, gusto talaga nila mandaya, but sila rin ay nadaya rin. 'Di ba? So, ano ba yung sinasabi sa Revelation chapter 12? Okay? Sa Revelation chapter 12, susugan natin to. May darating doon na dragon. Okay, may babae na manganganak. Sa pahayag 13, doon lilitaw ang dalawang huling halimaw.
So, sa chapter 12, may symbolism doon na may dragon, may babae. Tapos, gustong lamunin ng dragon yung isisilang ng babae. Then, after that, Revelation chapter 13, doon darating or lilitaw yung una at pangalawang halimaw. Okay? Ngayon, i-discuss ko ba kung sino yung babae, sino yung dragon? Hindi po. Hindi po yun yung saklaw ng ating ngayon. Nung video ngayon. In God's grace, magkaroon tayo ng oras. So, sino yung lalabas na dalawang halimaw? Okay, dalawang halimaw po yan. So, nasa nasa Revelation chapter 13. Ang unang halimaw, yun yung Antikristo. Okay, na magmumula sa mga tao. Yung ikalawang halimaw naman, yung bulaang propeta. So, gagawa siya ng imahe, okay, para sumambay yung mga tao doon sa halimaw, tsaka doon sa kanyang larawan. Tapos, dyan magkakaroon ng tatakan ng 666 na kinakatakutan ng marami. Okay? Na nandun yung pangalan ng halimaw. So, sa Matthew chapter 24, verse 15 to 16, okay? Sabi dito na darating muna ang Antikristo na ayon sa propeta Daniel upang gawin ang kalapastangan ng walang pangalawa o kalapastangan ng pagkasira. So, yun, sinusugan pa rin siya nung Matthew chapter 24 na makikita nyo yung paglitaw ng Antikristo. Okay? Na ayon sa sinabi ni propeta Daniel. So, kung mapansin niyo, sakto lahat dyan. Amen? So, punta tayo sa pangatlong tanda. Okay? Dito sa pangatlong tanda, ang pagtitipon sa Armageddon. Ang Antikristo ay bubuo ng isang malaking hukbo at ang hukbong ito ay ilalagay niya sa Megiddo o Armageddon. Ito naman ay naaayon sa pahayag 16:16. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Ayun yung espiritu na parang palaka. Kung titingnan natin sa mapa, ay nasa taas na bahagi ito ng Israel, sa itaas ng Jerusalem. Okay, yung Megiddo. Ang problema, alam ko nasa baba umaatake yung Hamas. Nasa may Gaza yung gera. So, pang-apat na tanda, pagkawasak ng Babylonia. So, kung papansin natin dito, revealan tayo sa gilid. Pahayag 7, may tatakan, di ba? Ng 144,000. Ayun yung pagbabalik ng Israel. 12, darating yung Diablo para kainin yung babae, yung anak ng babae. 13, doon lalabas yung Antikristo tsaka yung bulaang propeta. 16, doon titipunin yung hukbo ng Antikristo sa Megiddo. Sa pahayag 18, yun, mawawasak ang Babylonia. Tinatawag ang Babylonia sa pahayag na kababalaghang Babylonia o Mystery Babylon. Sorry medyo niliteral ko. Mystery, ibig sabihin, hindi literal. Okay? So, ngayon, wala na namang Babylon ngayon. Diba? Tapos, yung Babylon na Iraq, hindi siya malakas ngayon. So, we cannot say kung lalakas o hindi. Pero, para sa akin, hindi ito literal na Iraq or Babylon. Mystery Babylon, meaning, symbolical talaga siya kung ano yung bansa na yun. Ngayon, maraming teorya dyan. Yung Vatican ba, yung Mystery Babylon, yung Mecca, or yung Amerika, or yung iba, sinasabi New York. Ngayon, hindi ko i-discuss ngayon. Sir, ano sa tingin mo diyan, 'di ba? O ano yung sa tingin mo yung pinaka qualified para maging Mystery Babylon? So hindi po 'yun saklaw ng video natin ngayon. So dito may makapangyarihang syudad ngayon na wawasakin ng mga hari ng mundo kabilang ng Antikristo. At mababasa natin ito sa Pahayag chapter 18. Okay? So titipunin ng Antikristo yung mga hari ng daigdig na i-appoint niya. Wawasakin nila yung Babylon. Okay? Bago dumating si Jesus. Okay? So, pagkatapos, ito, review lang ulit tayo. Pahayag 7, tatakan ng 144,000 lalaki sa Israel. 12, paglaban ng Diablo sa babaeng manganganak. 13, lalabas ang Antikristo at ang bulaang propeta. 16, titipunin ang hukbo ng Antikristo sa Megiddo. 18, pagkawasak ng Babylonia. So, pagkatapos ito, sa Revelation 19, ito na yung pagdating ng Panginoon. Okay? So, start tayo sa verse 11. Pagkaraan nito, nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag ng tapat at totoo.
sapagkat matawid siyang humatol at makipagdigma. Para nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So sigurado si Lord Jesus to kasi sa John 1:1, di ba? Ang tawag sa kanya yung salita ng Diyos. So pag ang tawag sa kanya before, si John, sabi niya, bago pa siya dumating dito sa lupa, magkatawan tao, ang tawag sa kanya, salita ng Diyos. Sa pagbabalik niya, ang pangalan niya uli ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis na puting lino at nakasakay rin sa kabayang puti. Verse 15, may matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig na gagamitin niya panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang gaytong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, si Lord talaga yan. Okay? Si Lord na si Lord yan. So, dito tayo, jump tayo sa 19. Okay? Hanggang 21. At nakita kong nagkatipon ng halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin na nakasakay sa kabayong puti at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng mga bangkay. Dito natin makikita ang pagwasak ng Panginoong Hesus. Okay, so hukbong tinipon sa Armageddon. So, makikita natin dito yung ending nila. So, si Antichrist, si false prophet, diretso sa Lake of Fire. Okay, so iba po yung hell sa Lake of Fire. Magkaiba po yun. Okay, so doon na sila idediretso. Yung mga hukbo, okay, ay papatayin sa pamamagitan ng tabak. Then si Satan dito, hindi na nasama, pero si Satan dito ay ano naman, itatapon sa hukay na walang hanggan ng lalim, na ikukulong siya doon sa loob ng ng 1,000 taon. Ngayon, dito tayo. Okay? So, basahin natin tong Zechariah 14. Darating ang araw na ito, verse 1 ako mag-start. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahan ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito. Hahalughugin ang lahat ng bahay at gagahasain ng mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Kung papansinin niyo dito ay may digmaan niyang magaganap ayon sa Revelation 19. At sa verse 3, lalaban din kasama si Yahweh na nasa Revelation 19. Kasi nga si Lord Jesus yung representation ni Yahweh. Okay? Ito bang Israel-Hamas war yan digmaang magpapabalik sa Panginoong Hesus? So i-check natin yung mga tanda. Okay po. Yung unang tanda, pagbabalik ng Israel kay Jesucristo, hindi pa to nangyari. Pangalawang tanda, paglitaw ng Antikristo, hindi pa rin ito nangyari. Pangatlong tanda, ang pagtipon sa Armageddon, hindi pa rin po ito nangyari. Pang-apat na tanda, pagkawasak ng Babylonia, hindi pa rin po ito nangyayari. Sa makatuwid, hindi pa ito ang labanan sa Armageddon. So, hindi pa. So, wag po tayo kagad na magja-jump. May nangyaring ganito. Ay, ito na, darating na si Lord. Ay, ito na. Ito na yung sinasabi sa Hindi. In God's grace, mag-pray tayo ng wisdom para totoo na masaliksik natin at tama yung maituro o matutunan natin kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Kaya naman yan kapag may Holy Spirit tayo, kaya dapat lagi natin pinagpipray. So, punta tayo sa Matthew chapter 24 verse 6. Sabi dito, maririnig na ninyo ang mga digmaan at ang mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay nito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ng isang kaharian
laban sa isang kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at mga salo at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. So kung papansinin ninyo, kapag yan may digmaan, wag kagad tayo mag-jump into conclusion. Kasi sinabi nga sa Matthew chapter 24, sign to nung umpisang nung first sorrows, okay? O yung sakit, yung unang sakit ng mga anak. So ito yung paumpisa pa lamang. Kaya wag po tayo kagad jump into conclusion. So ayon din kay Zechariah chapter 12 verse 2, ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw dito ay naghahanap ng sakit ng katawan. So, sa Zechariah chapter 12, yun, marami daw lulusob sa Israel. Halos buong lahat ng bansa. At kung papansin niyo, balik lang ako doon sa Zechariah chapter 14. Kasi 'di ba sabi dito, half yung kalahati daw ay makukuha, pero yung kalahati ay hindi. Pag malulusob na yung kalahati, doon darating si Lord. Okay? So, malaking hukbo talaga to, itong darating. So, hukbo to daw ng maraming bansa. Okay? Pagkakaisahan nila yung Israel. At, kaya lang yun nga, hindi nila matatalo. Actually, fulfillment na rin to simula nung nabuo ang Israel noong 1948. As far as I know. Okay? I hope my memory serves me right. Mula noon, ginigera yan. Di ba? Tapos, kung magre-research nga tayo, yung 6-day war, di ba? Na halos buong Africa yata, tsaka buong Middle East lumaban sa kanila. Pero, praise the Lord, nanalo sila. Sila yung sumakit ang katawan. Di ba? So, hanggang sa pagdating ng Antichrist, doon, muntik na kalahati yung makukuha sa Jerusalem, pero bilang darating si Lord. So, that's how it will go. Kung ganoon, kapatid, hindi pa talaga ito ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi pa po talaga. Okay? So, pero, yung ako masasabi ko dyan, kasi ngayon, di ba kung papansinin ninyo, dyan sa Zechariah chapter 12, magagalit daw yung buong mundo sa Israel. So, I believe, and I'm not saying na ito yun, or kung papansinin niyo yung agenda, wala kayo napansin, may mga tao o may mga bansa na ayaw dun sa ginagawang gera ng Israel. They are pushing Israel or telling Israel, stop that, genocide daw yan, ganyan. So, ayaw tumigil ng Israel. So, I'm not saying na ito talaga, pero kung papansinin niyo, dumadami yung nagiging kaaway nila because of this war. So, pwede na hindi ito yung war na sinasabi ng Revelation chapter 19, pero, this war, or the following wars, can be the wars that will make Israel hated by the whole world. Pwedeng ganun yung mangyari. Okay po? So, again, I'm not saying na ito. Pero, may mga may mga nagagalit na kasi sa Israel, di ba? Sa atin na sa Pilipinas, may mga Palestine daw sila, ganyan, Israel, etc., di ba? So, hatred is in the air. So, I believe isa sa catalyst siguro. Okay, and in God's power and prophecy, not sa tingin ko kasi ito nga yung sinabi, di ba? Magagalit yung buong bansa. As time goes by, from now, magagalit yung mga bansa sa Israel. Okay? There will be a lot of things that will happen in the future na magagalit yung maraming bansa, okay, sa Israel. So, kung hindi pa, okay, anong gagawin natin? Oo, hindi pa. Subalit hindi ibig sabihin nito na magpapakampante na lang tayo. Ngayon, kung hindi pa ito yung digmaan sa Revelation chapter 9, hindi pa ito yung maling pagbabalik ng Panginoon, ano yung dapat natin gawin? Simple lang. Kasi kung hindi siya bababa, hindi pa siya babalik uli,
Pwede niya tayong sunduin anumang oras, kaya dapat tayo laging maging handa. Kung titingnan natin yung Psalms chapter 39, verse 4 to 5, ito yung sinabi, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. So, pinapakita sa atin dito na gusto nung Salmer na malaman ko gaano kaikli yung buhay ko. Sabi mo sa akin, Panginoon. Sa Psalms chapter 90 naman, verse 12, parang ganun din yung sinabi. Sinabi dito, ituro mo sa amin ang bilang ng aming mga buhay para matuto kami na ilagak ang aming puso sa karunungan. And I believe, 'di ba, yung fulfillment nito nasa John chapter 7 nung tinanong, actually hindi tinanong, nung pinipilit ng mga kapatid ni Jesus siya na pumunta sa pista. Sa verse 6 sinabi doon, sabi ng Panginoon doon, hindi ako pwedeng pumunta diyan kasi hindi ko pa oras. Pero kayo, anumang oras maaari sa inyo. So dito pinapakita ni Lord na lahat tayong mga tao, kailan ang oras mo? Madalas ganoon eh. Pag oras mo na. Pero ang sinabi ni Lord dito, kailan ba ang oras ng tao? Kahit kailan. Kahit kailan pwede niya tayong kunin. At hindi siya nagsisinungaling doon. Gaya nga ng sinabi niya na mag-ingat tayo kasi darating siya ng parang magnanakaw. Ibig sabihin kung kailan hindi natin inaasahan. Kaya mga kapatid, panghawakan natin at i-exercise natin yung Matthew chapter 24, yung sinabi ni Lord na huwag kayong mabagabag. Pero sa ating hindi tayo nababagabag, in the sense na dahil naglalakad tayo ng matuwid sa Panginoon, dahil tama yung relasyon natin sa Kanya. At yun, kaya huwag tayong mabagabag kasi lahat ng ito kailangan mangyari. Pero kailangan maglakad tayo ng may takot sa Panginoon, syempre. Kasi, yun nga, kahit anong oras, pwede niya tayong kunin. And I hope natulungan ko po kayo ngayong araw na to. At araw o gabi kung anong oras ka nakikinig. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Pag-pray niyo po ako na maagawa po ako ng maraming videos pa. At pwede po kayong mag-send sa akin o mag-send sa akin ng mga tanong, mag-post ng mga tanong. At itatry ko po in God's grace na masagot po yung mga tanong na yan. Salamat po. God bless po.